Sa malayong tuntunin ng kasaysayan ng krimen sa Estados Unidos, isang pangalan ang kumukulong sa dugo ng mga tao hanggang sa kasalukuyan, si Ted Bundy. Isang serial killer na kilala sa kanyang kabaturan bilang isang matalino, mapanlinlang, at lubhang malupit na mamamatay tao. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang kanyang buhay, ang kanyang mga krimen, at ang kanyang kawalan ng konsyensya habang bumubuo tayo ng isang larawan ng isang taong sumire ng buhay ng marami. Paglalahad ng kasaysayan. Noong mga taon ng 1970s, ang Amerika ay nababalot ng takot at kawalang katiyakan dahil sa pag-usbong ng isang serial killer na walang katulad, si Ted Bundy. Isang gwapong law student na naglalaro ng kumpiyansa upang linlangin ang kanyang mga biktima. Ang kanyang pangunahing paraan ay ang paggamit ng kanyang kagwapuhan, katalinuhan sa pagsasalita, at ang pang-aakit sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng paggamit ng kapansanan o kasakitan tulad ng paggamit ng arm sling o paglakad sa pamamagitan ng suporta ng mga crutches. Unang pag-atake sa Pacific Northwest. Ang kanyang mga unang biktima ay kalimitang mga batang kababaihan, kadalasang nasa mga kolehiyo at universidad sa Pacific Northwest. Ang kanyang modus operandi ay nagsimula sa paglalagay ng kanyang arm sling upang bigyang katiyakan ang kanyang mga biktima. Pagkatapos ay bigla ang pag-atake gamit ang mga sandata tulad ng crowbar o barbell. Isa sa mga unang biktima ay si Georgian Hawkins, isang estudyante sa University of Washington na hindi na natagpuan ang katawan pagkatapos mawala. Paglisan at paglipat sa iba't ibang estados. Matapos ang ilang mga pag-atake sa Pacific Northwest, si Bundy ay lumipat sa Utah upang mag-aral sa law school. Dito, siya ay nagpatuloy sa kanyang pagpatay. Ang kanyang mga biktima ay hindi lamang mga kababaihan sa kolehiyo kundi pati na rin mga taong dumadaan sa kanyang landas, kabilang ang mga taong napadaan sa mga kalsada. Isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento ang kanyang pagtakas mula sa kulungan sa Colorado, kung saan siya ay tumakas at nagpatuloy sa kanyang kalupitan sa Florida. Dito, siya ay nagdala ng terror sa isang sorority house sa Florida State University, kung saan siya ay pumasok sa mga kwarto ng mga natutulog na babae at ginahasa, binugbog, at pinatay ang ilan sa kanila. Pagkahuli at paghatol. Matapos ang isang mahabang pagtakbo, si Bundy ay nahuli sa isang operasyon ng pulisya sa Florida. Dito nagsimula ang proseso ng kanyang paghatol, kung saan siya ay naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng electric chair noong ika-24 ng Enero taong 1989. Sa kanyang huling mga sandali, ipinaabot niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kasaysayan ng krimen, si Ted Bundy ay nananatiling isang kahindek-hindek na halimbawa ng kung gaano kahalaga ang paggamit ng mga pag-aaral ng kasaysayan ng krimen upang pag-aralan ng mga kababalaghan ng mga mamamatay tao. Ang kanyang pagkatao, kanyang paraan ng paggawa ng krimen, at ang kanyang pagtakas mula sa batas ay nagtatakda ng isang seryosong hamon sa sistema ng katarungan. Hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang mga krimen at ang kanyang pagnanakaw mula sa mga biktima ay nagmumula pa rin sa maraming mga tao. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, tayo ay iniimbitahan upang suriin at pag-aralan ang mga pag-aaral sa kasaysayan ng krimen at kung paano ang mga ito ay nai-apply sa kasalukuyang mga kaso, sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kaganapan sa likod ng mga pangyayaring ito, maaari nating maunawaan kung paano ito makatutulong sa atin sa hinaharap. Salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod na pagkakataon.